Anong sabi mo? Binanggit mo ang pangalan ni Totoy. Ana, akong asawa mo. Pero iniisip mo pa rin yung Totoy na yan. Hindi pa sinabi ko kalimutan mo na yan si Totoy. Nasasaktan ako, Miguel. Kalimutan mo na si Totoy. Nasasaktan ka! Iwan pa pala sa ospital sa Maynila ang Itay at Tio Mauro mo. Pero mabuti na rin at ligtas na sila. Ano ba ang plano mo, Totoy? At itong lumang bahay ng mga Kastila ang pinili mong tirahan? Bata pa lamang ho ako. Pangarap ko na makapasok dito. Para akong hinahatak ko dito. Pero nasa labas ng Barrio Capas ang bahay na ito. Nga po. Labis akong nalungkot sa inabutan ko sa Barrio Capas. Nilamon ng pag-ibig sa material na bagay ang pusong magsasaka ng aking mga maglulupa. Naiintindihan kita, Totoy. Pero ang gusto ko, hikayatin mo uli ang mga magsasaka dito na magbalik na sa mga bukid nila. Pag nakita ka nilang nagbubungkal ulit ng lupa, umaasa ako, susunod sila sa'yo. Kung ayaw nila, ako na lang magbubungkal ng lupa. Kahit hindi ko alam yung trabaho ng pag-aaral ko. Ano po ba ang atin? Maaari ko bang tulungan niyo kami? Tulong? Ano po bang tulong ang pwede ko maibigay sa inyo? Halos lahat po ng magsasaka dito, binenta nga mga lupa nila. Pati yung lupang ibinalik mula kay Hernandez. Ano po ba ang gusto niyong gawin ko? Napakalaki ng lupa mo, Totoy. Baka pwedeng payagan mo kami magsaka dito. At mula dun sa aanihin namin, 80% bibigay namin sa'yo. At 20% naman ay mapapasa amin. Ano po ba ang nagawa kong kasalanan sa inyo? At ang tingin niyo sa akin, aalipinin ko kayo. Hindi naman sa ganoon, Totoy. Wala akong maitutulong sa inyo. Sapagkat hindi dapat kayong nagmamakaawa. Ipapatawag ko na lamang ang mga anak ninyo kapag nakapag-desisyon na ako. Sa ngayon, maghiwa-hiwalay muna tayo. Salamat.
sa ating lahat ang lupaing ito. Tayong lahat ang magmamayari ng lupaing ito. Tayong lahat ang mumuhunan ng lakas at pawis sa paglilinang, pagtatanim at pag-aani sa lupaing ito. Pantay-pantay ang pakinabang nating lahat. Walang humihigit sa kanino paman. Pagyamanin natin ang lupaing ito. Hindi dapat ibenta ng sino man sa atin ang lupang minana natin sa ating mga ninyo. Boss! Anong balita? Galing kami sa bahay ni Totoy. Pati na rin dun sa bahay ng asawa niya. At totoong balita. Nakakumpirma namin, wala na sila doon nung isang araw pa. Nasa Barrio Gapas na raw uli sila, bossing. Alam niyo, hindi ko pa kayo makuha ang matuwa. Dahil kung gugustuhin magkita ni Totoy at ni Ana, kaya pa rin nila. Ano ngayon ang pinaplano mo, bossing? Matagal ko na silang pinagbibigyan. Pero naubos ang pasensya ko. Ngayon, kailangan pag-isipan natin mabuti kung paano papatayin yung Totoy niya. Ano ka, Mong? Sabi mo kay Miguel, tapos anong ginagawa nyo nung sinabi mo? Yun nga yung nangyari. Natawag ko nga si Miguel ng Totoy. O di nagalit siya. Ay, syempre magagalit yung sino ba namang lalaki matutuwa ng gano'n? Masakit yung sa ego ni Miguel, syempre. Yun na nga eh. Naiinis din naman ako kasi nawala ako sa sarili ko eh. Natawag ko tuloy siya ng Totoy. Connie, gusto ko na talagang kalimutan si Totoy pero hindi ko alam kung paano ko gagawin eh. Alam ko nahihirapan ka at naiintindihan ko din na mahal mo pa rin si Totoy. Pero te, sa susunod naman, kapag ka naisip mo si Totoy bigla, tas lalo na may ginagawa kayo ni Miguel, pwede wag mo nang ilakas yung pangalan niya. Sabihin mo na lang sa sarili mo, yung quiet lang ba para hindi naman... Alam mo, hindi mo ako natutulungan. Umuwi ka na kaya? Boss, hindi ganun kadaling patahimikin yung Totoy na yan. Alam namin yan. Maski na nung si Boss Manuel, ilang beses naming pinlano yan. Pero lagi kaming bigo. Nagsawa na nga si Manuel, bossing eh. Kaya yun, kinakaibigan niya na lang si Totoy. Kaya boss, pag-isipan mong mabuti ang plano mo. Baka ma-frustrate ka lang dyan sa gusto mong mangyari. Ibang klase yung Totoy na yon, boss. Isa siyang bato. Mahirap tibagin. Kahit bato siya, malulusaw din siya dahil alam ko ang kahinaan niya. At yun ang gagamitin natin para habang buhay siyang patahimikin. Masaya ka ba dito? Wala bang pang Barrio Gapas dito? Ano lang? Parang ayaw magdilat niya. Parang ayaw mo akong makita. Exciting naman. Halik mo lang. Anong plano mo ngayon? Hihiwalayan mo na ba siya? Of course not. Matagal ako naghintay para maging akin si Ana. Hindi ko siya basta-basta isusuko. Pero huwag kang pumayag na gagaguhin ka niya.
Ipakita mo sa kanya na hindi kanya pwedeng lukuhin. Tara, mag-iis tayo. Oo nga, ang dumi-dumi dito. Sige, lagyan natin yung mga gamit doon. Bogart! Hindi, kaya ko to. Bogart hindi ko naman magdahan eh. Dahan-dahan. Ito, dalawa pa ang kinuha. Uy, Bogart may libro. Ano? Tungkol kaya saan yan? Halika, basahin natin. Tara na. Bilis! Patuloy sa pag-inog at pagbabago ang daigdig. Naglalaho na ang maningning na nakalipas ng bawat nilalang. Subalit, hindi nagbabago ang daloy ng mga nilikhang ang buod ay ang lakas at kapangyarihang nagmumula sa iisang buto, ang buod ng buhay. Nang si Adan ay likhain mula sa siyam na uri at kulay ng puti, na sila namang pinagmulan ng siyam na mga lahi ng sangkatauhan. Tinaglay niya ang isang dalisay at walang bahid sa kalinisang kaisipan, larawan ng katwiran at katotohanan, matipunong pangangatawan, at sa 40 piyeng taas ay nilikha na walang kamatayan. Subalit, ang kampon ng kasamaan ay lumukob sa kinamulatan niyang kabutihan, nagapi at napailalim sa taliwas na katwiran, at sa huli, binawian ng buhay. Sa kanyang kamatayan, mapusok na nagsalimbayan ang iba't ibang mga lahi upang ang kanyang katawan ay paghati-hatian mula sa kanyang puntod sa yungib ng Makpela sa Hebron. Hindi nila nababatid na mula sa kanyang katawang lupa ay may buod na nalabi, isang buto na ang laki ay katumbas ng kanyang taas. Pinaniniwalaan na ang butong yun ay nag-aangkin ng walang hangganang kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang daang taon, ang kapangyarihan ng labi ni Adan ay sumalin sa katauhan ni Harun. Ginagawa niyo? Nakakuha po kami ng lumang libro. Opo, lumang-luma. Oo, tay. Opo. Saan ba nakuha? Doon po, Ayun naman yun sa inyo Bakit yung pinakialaman? Wala na pong may-ari niyan, inay. At saka, interesado lang naman po kami sa kwento ng librong yan. Ang kwento po kasi dyan, tungkol sa isang mahiwagang bato. Mahiwagang bato? Mahiwagang bato? Opo! O ano yung tungkol sa mahiwagang bato? Atay, andito po siya sa Barrio Gapas. Oo nga, tay! Opo, tay! Nandito sa Barrio Gapas, yung mahiwagang bato. Oo! Kailan ba naisulat yan? Matagal na yan, tay? Ano po daw Sino ba yun? Ayun. Sinulat daw po siya ng 1821. Ang tagal na, tay!
Tagal na. Tagal na. 1821, naniniwala kayo dyan? Opo. Walang mahiwagang bato dito sa Barrio Capas. Meron. Doon sa Burol, may malaking bato ron. Pero hindi mahiwaga yun. Talaga tayo? Meron tayo doon. Oh, lagi ako nagpupunta doon. Punta tayo doon. Punta tayo doon. Punta tayo doon. Punta tayo doon. Punta tayo. Eh, hindi nga mahiwaga yun. Bato lang Bakit yun. tayo tayo? Tara tayo. Tara na tayo. Punta na tayo. Meron pala dito tayo. Ikaw talaga, Itay. Meron pala dito. Sige, ano. Baka totoo to eh. O sige, sama na namin kayo. Pero bago yan, please muna kayo, ha? Oh! Halika na! Halika na! Sandali mo nagpabola. Sa tingin niyo, magugustuhan to ng sir niyo? Oo, Ma'am Ana, magugustuhan niya yung bulalo. Paborito niya po kasi yun. Talaga? Sige, hugasan niyo na yung mga gulay. Sama mo na to. Para maluto ko na mamaya, ha? Prepare niyo na yan. Good afternoon po, sir. Miguel, nandito ka na pala. Yung nangyari kagabi, Miguel, gusto ko sana Ana, huwag ka na magpaliwanag. Nasaktan mo na ako. Kaya nga gusto kong bumawi eh. Gusto mong bumawi? Kung gusto mong bumawi, sige. Gusto kong makinig galing sa bibig mo mismo. Sabihin mo na, simula ngayon, hindi mo nababanggitin ang pangalan nito. At gusto kong makinig galing sa bibig mo na kinasusuklaman mo na siya. Pinapangako ko, Miguel. Hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Pero ano? Hindi mo masabing kinasusuklaman mo siya. Gusto ko makinig galing sa'yo, Ana. Akala ko ba gusto mong bumawi sa akin? Gusto kong bumawi sa'yo, Miguel. Bakit hindi mo sabihin ang pinapasabi ko? Nangangako ako, Miguel. Kung yun ang makapagpapaligaya sa'yo. Pangahawakan ko yung sinasabi mo ngayon. Pero siguraduhin mo na. Kung kaya mong panindigan ang pangako mo. Makikita nyo na doon. Sige, may wagong bato. Ay, sana. Saan yung wagong bato? Saan niya? Wala na po akong kaibigan. Dahil po akong makausap. Mayroon po nag-iisip. Lagi na lang si Ana naisip ko. Siguro, nakalimutan niya na ako. Ba't po ganito? Parang lahat ng minamahal ko. Sinasaktan ako. Saan ba? Saan ba
dito nakapwesto yun? Tay! 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 Asan yung bato? Wala naman dito yung bato eh! Sobrang na po si Tay. Lagi niya na lang ang binubugbog. Hindi sa sipa, bato, kapal. Ang hirap po bang tanda ng pagmamahal? Lahat ng namahal ko, nahihirapan ako. Nasa ilalim mo. Anong ginawa mo nang bumaksak ang container? Sabi niyo po, nandito lang. Oo nga, Tay. Sabi niyo alam niyo kung nasaan. Nasaan po eh, Tay? Wala naman po dito yan. Baka naman po sa ila. Halika na, nakahain ako. Uy, ano ba yan? Ano ba yung sinusunog mo? Lahat ng alaala ni Totoy, sinunog ko. Gusto kong harapin ang buhay na hindi na siya ang kasama ko, kundi ang asawa ko. Wala na akong tinira. Pati ang kwintas na ito. Hopefully, makatulong ang ginawa kong ito para makamove on ako. Para tuluyan ko na talagang makakalimutan si Totoy. At magawa ko ng maging tunay na asawa kay Miguel. Wala na magbabasa nito. Huwag niyong pakikialaman to. Miguel, pwede ba tayo mag-usap? Ana, kung tungkol ito sa desisyon ko na mag-retire ka na bilang isang singer, huwag na, kalimutan mo na. Wala tayong pag-uusapan dahil buo na ang desisyon ko. Miguel, alam ko na may kasalanan ako sa'yo. Pero huwag mo naman gawin sa akin to. Huwag mo namang hingin sa akin na pati ang pagkanta ko, kalimutan ko. Hindi ko kaya gawin yun. Diba, sinabi ko, buo na ang desisyon ko, kaya tama na! Huwag mo akong sigawan at lalong huwag mo akong utusan. Alam mo, na buong buhay ko, importante sa akin ang pagkanta ko. Buhay ko na ito. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin na tigilan ko na. Para mo na rin akong pinatay kung susundin kita. Mamatigas ka na ngayon. Ilang beses mo na ako sinaktan. Hindi ako nagrereklamo. Hindi ako umiimik, pero hindi na sa pagkakataon to. Bakit? Ano gagawin mo? Lalaban ka sa akin? Bitiwan mo ako. Ihiwalay mo ako. Sige, gawin mo yan. Para makita mo kung paano talaga ako magalit! Ana, asawa kita! Susundin mo kung anong gusto ko.
Dahil pag-aari na kita ngayon. Tandaan mo yan. Coach! May problema ba, Coach? Tuma ka mag-isa. Bakit nandito ka, Manuel? Ikaw naman, Coach. Porke ba nagdesisyon na si Totoy na umuwi sa probinsya at doon naman nirahan hindi na ako pwede pumunta rito. Paano naman yung pagiging magkaibigan natin? Ang totoo niyan, Coach, hindi na iba ang tingin ko sa'yo. Para na rin kitang ama. Manuel, may sarili akong anak. At yun ang itinaka sa akin ni Concha. Matagal nang patay ang anak ko. Hindi ko man lang siya nakita muli. Kaya minuminuto, oras-oras, araw-araw, hindi siya mawalay sa aking isipan. Alam mo, Coach, kailangan na rin natin sigurong tuldukan yung problema na yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin sinasabi ng lola kung saan nakalibing ang anak mo? Yun ay hanggang ngayon inililihim sa akin ng walang pusong si Concha. Hello, Connie. Pwede niyo ba akong sunduin ni Militon dito sa bahay? Ano? Sunduin ka namin? Bakit? Ayoko na sa bahay na to, Connie. Hindi ko na kayang pakisamahan si Miguel. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Ano? Makikipaghiwalay ka kay Miguel? Seryoso ka ba? Seryoso ako, Connie. Napaka-unreasonable niya. Gusto niya huminto ako sa pagkanta at nung hindi ako pumayag, sinaktan niya ako. Sinaktan ka na naman nun? Nagkamali ako. Akala ko mabait si Miguel. Pakitang tao lang pala lahat yun. Hindi ako dapat nagpakasal sa kanya. Lalo na ngayon, nakikita ko ng tunay na kulay niya. Kaya sunduin niyo na ako, Connie. Oo, sige. Huwag ka na mag-alala. Kami na bahala sa'yo, ha? Maghintay ka lang dyan. Susunduin ka namin. Bilisan niyo, ah. Kung pwede lang kitang tulungan Ang problema lang, kahit tanungin ko sa lola yan, siguradong hindi niya sasabihin sa akin. Alam niyong magkatrabaho tayo Kaya ayoko na lang makialam. Pero sa'yo, Coach, walang karapatan si Lola na tratuhin kang ganyan. Diba? Nasa iyo lahat ang karapatan para malaman mo kung saan talaga nilibing yung anak mo. Kaya ako sa'yo, Coach, ha? Kulitin mo si Lola hanggang bumigay. Huwag mong tigilan. Kaya ano, Manuel, bukas na bukas ay pupunta ang huli si Concha. And this time, hindi na niya ako pwedeng ipagtabuyan muli. That's my coach. Oh, boy. Hindi niya ako pwedeng ipagtabuyan na parang isang matandang kukluba na ketongin. Yeah. Ganun sana, Coach. Noon. Pipigayin ko sa kanya na parang kalamansi. Para sabihin sa akin ang lahat na gusto kong malaman.
Ayaw mo lang. Dapat lang. Buray! Baso rin. Sir Miguel, ayos yun. Turuan ko na leksyon yun. Hindi ko makita nyo, ma'am. Ana, saan ka pupunta? Tatakas ka, no? Halika. Ana. Halika. Bitawan mo ko. Hindi ako papalim magpaghiwalay ka sa akin. Pumasok sa loob. Pasok! Nako, akala mo, uupa ka mo, kayang-kaya mo, yun ba? May baril. Tama, pero ano naman si Ana? Kawawa naman yung kaibigan ko. Ang kapangyarihan ng labi ni Adan ay sumalin sa katauhan ni Haring David. Nagamit niya ang kapangyarihan ng siyang tanghaling isang hari. Inulugmok ng kanyang pagnanasa sa laman ang kanyang kabanalan nang gawin niyang kalaguyo si Betseba. Pinaghina ng mga kamalian